Ako po si Neil. Last year ko lang na-discover itong channel nyo. Kaya simula po nun ay talagang nakasubaybay na ako sa lahat ng videos dito. Matagal ko nang pinag-iisipan na mag-submit dito ng kwento. Pero lagi kasi akong busy sa trabaho at iba pang bagay. Kaya ngayon lang po nagkaroon ng oras. Sana sa mga makikinig na kapasta natin, magustuhan ninyo ito. Noong nagtatrabaho pa ako bilang driver sa isang delivery company, lagi akong dumadalaw sa kainan ni Mang Kaloy tuwing umaga para mag-agahan. Unang beses na nagbuka si Mang Kaloy malapit sa street namin, napansin ko agad na parang may kakaiba sa kanya. Para bang hindi siya yung normal na matanda na mahina, makakalimutin. Kapag nakakausap ko siya, para akong may kausap na isang tao na alam lahat ng sinasabi niya. May kakaiba siyang aura na talagang pagkakatiwalaan mo. Una nga naisip ko, baka may gayuma pa yung mga pagkain sa karinderya niya kasi hinahanap-hanap mo at di ka magsasawa. Natanong ko to minsan sa kanya. Ngumiti lang siya sabay sabi na magaling lang daw talaga siyang magluto. Dumaan ang mga buwan. At dahil suki na ako lagi sa karinderya niya tuwing umaga, lagi kaming nagkakausap. Madalas niya akong pagsabihan kung kailan dapat magdala ako ng payong kasi uulan. O kung kailan dapat magdala ako ng mas maraming tubig kasi siguradong iinit. Na para bang alam niya lagi kung anong magiging panahon ng araw na yon. Nagtaka ako. Pero inisip ko rin, baka napanood niya lang sa TV ang mga weather forecast. Isang umaga, medyo madilim pa ang langit nang pumasok ako sa karinderya ni Mang Kaloy. Sabi ko, yung dati lang na order ko. Longsilog, 3 pandesal at 1 baso ng kape. Pagdating nung inorder ko, tinapik ako ni Mang Kaloy sa balikat. Medyo malakas yung tapik niya, kaya nagulat talaga ako. Sabi niya sa akin na kung mahal ko pa raw ang buhay ko at mga anak ko, huwag na muna raw akong pumasok ngayong araw. Tinignan ko lang si Mang Kaloy. Gusto ko sanang magalit kasi bakit niya sasabihin yun sa akin? Ano ba siya? Manghuhula? Pero nakita ko kasi sa mga mata niya na seryoso siya. Yun bang parang may nakikita talaga siya sa akin na kung ano. Kaya niya sinabi sa akin yon. Kinain ko ng tahimik yung pagkain na in-order ko habang nag-iisip. Pagkatapos kong magbayad, tinitigan ko ulit si Mang Kaloy. Tapos tinanong kung totoo ba yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, oo. Pagka-uwi ko, tumawag agad ako kay boss. Sabi ko na hindi muna ako makakapasok dahil nilalagnat ako at hindi makatayo sa kama. Alam naman ni boss na kapag nagpapaalam ako na may sakit, sure yun na hindi ko talaga kayang magtrabaho. Pinayagan naman ako at sabi pa, gamitin ko raw yung healthcare namin kung sakaling kailangan kong maospital. Nanood lang ako ng TV sa bahay buong maghapon. Kinagabihan, habang kumakain kaming mag-anak, nakareceive ako ng tawag. Si boss. Una ko agad naisip na baka may nakakita sa akin na tumatambay lang sa bahay at wala talagang sakit. Baka ako sermonan ako. Pero pagkasagot ko ng tawag, medyo malungkot yung boses niya. Tinanong muna ako kung okay na raw yung trangkaso ko. Sabi ko, okay naman. Saka niya sinabi sa akin na yung truck raw na lagi kong minamaneho para mag-deliver ay nawala ng preno sa kahabaan ng highway. Buti at wala raw itong nakasalubong na mas maliit na sasakyan. Bumangga yung truck sa poste ng kuryente. Sobrang lakas ng pagkakabangga na nasira yung buong unahan ng truck. Critical daw yung pumalit sa akin na driver.
Nanghina talaga ako pagkarinig nun. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi nakaligtas ako. Umalungkot kasi imbis na ako yung nadisgrasya, nadamay ko pa yung pumalit sa akin. Kinaumagahan nun, tinanong ko si Manong Kaloy kung paano niya nalaman na may ganoong mangyayari. Sabi niya sa akin, dati raw kasi siyang albularyo at simula nung tumigil siya sa panggagamot, may natira pa ring kakayahan sa katawan niya. Kaya nahuhulaan niya raw ang ilang bagay tungkol sa mga taong nakakasalamuha niya. After 1 year, umalis din po ako sa trabaho ko na yon. Nakahanap kasi ako ng mas maayos na pagkakakitaan. Si Mang Kaloy naman, umuwi sa probinsya. Namatay daw kasi yung isang kaibigan niya. Pagkatapos nun, hindi na siya nakabalik sa lugar namin. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung nasaan na si Mang Kaloy ngayon. Laking pasalamat ko sa kanya. Kung hindi dahil sa babala niya, baka ako yung nadisgrasya. Yung driver na pumalit sa akin, gumaling din po siya after 2 months na hindi makalakad-lakad. May insurance naman kaming mga driver. Kaya malaki din yung nakuha niyang compensation dahil doon sa disgrasya. Yun na lang iniisip ko para hindi na rin ako makonsensya na ako dapat yung nadisgrasya nung araw na yon. Ramon po ang pangalan ko. Lampas 30 na ang edad ko at nagtatrabaho ako ngayon bilang delivery driver ng isang water refilling station. Matagal na po akong tagapakinig dito sa channel nyo. Noong 2021 ay nakapagpasa na rin ako dito at nang marinig ng asawa ko yung kwento naming dalawa, natuwa talaga siya. Eto po, magsasubmit ulit ako kasi nito lang nakaraang taon ay may naranasan ulit akong alam kong bagay dito. Tuwing May, sunod-sunod talaga ang piyestahan dito sa amin. Halos araw-araw, pwede kang bumisita sa kalapit na bayan o barangay at siguradong may mahahanap kang handaan, inuman at kantahan. Sa dami ng piyestahan dito sa amin, yung pinsan kong si Joel umuwi pa galing Maynila at magbabakasyon ng 2 linggo. Kasi alam niyang hindi siya mauubusan ng mapupuntahang okasyon. Last year, kalagitnaan ng May nang umuwi si Joel. 7:00 pa lang ng umaga. Ginigising na niya ako sa higaan. Puyat pa naman ako nung araw na yon kasi kinagabihan. Nakipag-inuman ako hanggang 1:00. Sabi niya sa akin, nag-text daw sa kanya yung kabatch niya sa elementary. Nag-iimbita na pumunta raw kami. Siyempre dahil wala akong pinalalampas na kainan at inuman, naligo agad ako. Nagbihis. Tapos sumakay na sa motor na single. Kabilang bayan lang yung barangay na pinuntahan namin. Liblib yung lugar pero simentado na rin naman yung daan papunta roon. Pagdating namin, sa Tisara pa lang, binigyan agad kami ng plato at dinala doon sa mesa kung saan napakaraming pagkain. As in ikaw na lang ang malulula sa dami ng pagkain. Yun nga po, habang kumakain, dumating yung kabatch ni Joel. Nagkamustahan sila. Tapos sabi nung kabatch niya na tapusin lang daw namin yung kinakain namin. Tapos sumunod na kami doon sa inuman. Paubos na yung nasa plato ko nang marinig ko yung isang bata na may sinasabi doon sa magulang niya. Busy yung nanay niya, pero rinig na rinig ko yung sinabi niya doon sa nanay niya. May 2 matanda raw na nakatayo doon sa tabi ng waiting shed sa kabilang daan. Nangilabot ako kasi pagtingin ko doon, wala namang tao. Tuloy pa rin sa pagturo yung bata
tinatawag pa rin siya nung dalawang matanda. Pagkatapos ngang kumain, nakiupo na kami doon sa inuman. May ilan naman akong kakilala doon kaya hindi na rin ako nahiyang makipagkwentuhan. Sa sobrang saya ng inuman, nalimutan ko na yung tungkol sa dalawang matanda na sinasabi ng bata. Mga hapon, malapit nang lumubog yung araw. Medyo makulimlim na ang langit. Nakaramdam ako ng ihi. Lasing na ako nung oras na yon. Sumusuray na ang lakad ko. Doon ako dumiretso sa tabi ng puno ng mangga. Binuksan ko ang zipper ng shorts at saka nagpatabi-tabi sabay ihi. Habang ginagawa ko yon, nabaling ulit yung tingin ko doon sa may waiting shed. Medyo malabo na yung tingin ko, kaya tinutukan ko ng tingin yung mga tumatawid. Nang makatawid nga yung dalawang aso, gumapang ang takot sa buo kong katawan. Yung sinasabi ng bata kanina na dalawang matanda na nakita niya ay yung dalawa na tumawid. Ang tanda ng itsura nila. Pareho silang nakabarong na pampatay. Saka ko lang napansin na hindi sila naglalakad. Kung hindi, lumulutang sa ere. Hindi ako makagalaw doon sa pagkakatayo ko. Gusto ko sanang sumigaw pero hindi ko magawa. Narinig yung tawag ni Joel sa inuman. "Insan, tagay mo na." Doon ako nahimasmasan. Lumingon ako saglit kila Joel. Pagbalik ko ng tingin, wala na yung dalawang matanda. Nang makaupo ulit ako roon sa inuman, walang ibang sumagi sa isip ko kung di yung dalawang matanda. Gusto ko sanang itanong doon sa may-ari ng bahay. Kaso sabi ko, baka masira ko lang yung kasiyahan kapag nagkwento ako ng nakakatakot na bagay. Hinayaan ko na lang. Si Joel ang nag-drive sa amin pa uwi. Halos hindi man lang nalasing yung gago. Matapos yun, hindi na rin ako nakabalik doon sa bahay na yun. Kaya hindi ko na natanong kung may koneksyon ba sa kanila yung dalawang matandang multo na nagpakita. Mga ilang linggo ang lumipas. May nabalitaan akong nadisgrasya raw sa parting yun ng kalsada. Sabi ng mga tao doon, madalas daw talagang may madisgrasya sa kalsadang yon. At karamihan sa mga driver na nadidisgrasya ay nagsasabing may tumawid daw kasing dalawang matanda. Kaya sila lumihis ng daan. Naisip ko, yun na nga yung dalawang matandang nakita ko. At baka maging sila rin ay biktima ng hit and run doon sa daanan na yun. Hello sa lahat ng kapasta nating nakikinig pa rin sa channel hanggang ngayon. Birthday ko next month, kaya sana matupad ang wish ko na mapasama itong kwentong ipapasa ko po sa inyo. Jeremy po ang pangalan ko. Dito kami lumipat ng pamilya ko sa Bulacan after kong mawala ng trabaho sa Pasig noong kasagsagan ng pandemic. Sa kabutihang palad, nakahanap din ako ng trabaho dito. Every summer po umuwi kami sa probinsya para dalawin yung lolo ko na mag-isa na lang sa buhay. 3 years na ring patay si lola. Naroon pa rin naman yung iba kong tito at tita na dinadalaw siya minsan. Noong 2022, dumalaw ulit kami kasi na-approve yung leave ko na 1 buong linggo. Sakay ng kotse ay halos 8 oras kaming bumiyahe para marating yung probinsya namin. Pagbukas ni lolo ng pinto, kitang-kita ko yung paglitaw ng ngiti sa mukha niya nang makita kami. Sobrang higpit ng yakap niya sa akin.
Halos maluha-luha pa nang kargahin yung bunso ko. Medyo malaki yung bahay na tirahan ni Lolo. Noong magkatrabaho kasi kami, ay nag-ambagan kaming magkakapamilya para ma-renovate yung dati niyang bahay na nipa ang bubong at kawayan lang ang dingding. Doon kami sa bahay na yon natulog ng ilang araw. Minsan, sinasama din namin si Lolo para pumunta sa mga dagat. Kasama sila tita. Minsan naman, nagkakainuman doon sa bahay kapag dumadalaw yung ibang pinsan ko na gusto akong makainuman. Ika-4 na araw namin doon. Habang nagiinuman kaming magpipinsan kasama si Lolo, bigla siyang tumayo at lumabas. Kukunin lang daw niya yung mga kambing niya na nalimutan niyang ipasok matapos itali doon sa punong mangga kung saan mayabong yung mga damo. After 5 minutes, biglang bumukas yung pinto. Pumasok si Lolo. Hinihingal. Parang may humahabol sa kanya na kung ano. Siyempre, kaming magpipinsan tumigil muna sa pagtagay. Tinanong namin siya kung anong nangyari. Pero hindi sumagot si Lolo. Pumasok lang siya sa kwarto niya. Paglabas, dala niya yung buntot ng pagi na sabi niya irigalo sa kanya ng isang kaibigang albularyo. Lumabas agad si Lolo. Nagkatinginan kaming magpipinsan. Tapos sabay-sabay din kaming tumayo para sundan si Lolo. Malayo pa kami. Naaamoy na namin yung lansa ng dugo na kumalat sa lupa. Pagdating sa puno, nakita namin kung bakit ganoon umasta si Lolo. Ang tanging bagay lang kasi na nakatali sa puno ng mangga ay ang pugot na ulo nung 2 kambing na kakatayin sana namin sa Sabado kasi birthday nung isa naming pinsan. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Doon ko nakita na parang inatngat ng isang mabangis na hayop yung laman ng kambing. May ilan pang nakasabit. Tumutulo pa yung dugo. Ilang sandali pa, nakabalik na si Lolo. Grabe yung habol ng hininga niya. Kinuwento niya sa amin na ilang beses na raw siyang nabiktima nitong aswang na ito. Dati yung 4 niyang manok ang kinuha. May pagkakataon pa raw na muntik niya nang abutan yung aswang nang makita niya na sumuot ito sa kulungan ng manok. Dagdag pa ni Lolo, mukhang kulubot na paniki raw yung itsura ng aswang. Walang ilong, pero sobrang laki ng mata at bibig. Nang makabalik na sa bahay, inubos pa rin namin yung tirang alak. Si Lolo, hindi siya natulog. Nag-abang lang siya doon sa pinto. Hawak yung buntot pagi niya na dala. Ngayong taon, hindi kami nakadalaw kay Lolo. Bala ko sanang bumalik pero sabi nung asawa ko, natakot daw siya nang malaman na may aswang pala doon sa probinsya namin. Ewan ko po kung kailan ulit kami makakabalik doon sa bahay ni Lolo. Parang alam din nga ni Lolo na natakot yung asawa ko. Sabi pa niya nung isang beses na makausap ko siya sa telepono gamit yung cellphone ni tita. Siya na lang daw ang dadalaw sa amin dito sa susunod. Magandang araw sa lahat ng listeners natin dito. Ako po si Kim, 28, at currently working as a wedding coordinator. Gusto ko lang i-share itong kwento namin tungkol sa lola ko na namaalam noong 2019 bago magsimula ang pandemic. Kami po ay taga Makati talaga. Rumirenta kami dito ng bahay kasama ang mga magulang ko. Hanggang ngayon po, dito pa rin kami nakatira kasi mababait yung mga kapitbahay namin. Yung lola ko naman, taga Antipolo po siya. Nang mamatay si Lolo,
naging mag-isa na lang siya doon sa bahay. Dahil nga matanda na rin si Lola, sabi ni Mommy, kunin na lang daw namin si Lola at isama sa bahay para na rin may tumitingin-tingin sa kanya kasi sa tanda raw ni Lola, baka kung ano pa mangyari sa kanya in the future. So yun po, doon tumira sa amin si Lola. Noong una, okay naman kasama sa bahay si Lola. Hindi siya paawat sa paglilinis ng buong bahay kahit may kasambahay naman kami na binabayaran para maglinis. Sabi ni Lola sa amin, baka raw manghina na siya kapag humilata lang siya buong araw. After ilang weeks, napansin namin na dumadalas ang pagkagising ni Lola ng hating gabi. Una, ako ang nakapansin noon. Kasi isang beses, nang magising ako mga 2:00 ng madaling araw, narinig ko si Lola na may kausap sa labas. Hindi ko nga lang maintindihan yung pag-uusap nila, pero alam ko may importante silang sinasabi sa isa't isa. Sinabi ko yun kay Mommy. Tinanong naman ni Mommy si Lola kung sino yung kausap niya ng ganoong oras ng madaling araw. Sagot lang ni Lola, kaibigan niya raw yun. Nangamba si Mommy kasi baka scammer daw yun na kinakaibigan si Lola para magkaroon sila ng pagkakataong magnakaw sa loob. Suggestion ko, tignan namin yung CCTV sa labas para makita namin kung sino ba talaga yung kausap ni Lola. Pagbukas ko ng CCTV video sa laptop, napasigaw si Mama sa nakita namin. Walang kausap. Si Lola. Mag-isa lang siya doon. Pero ang dami niyang sinasabi na para bang may kung sino talaga sa harap niya. Nangilabot kami pareho ni Mama. Pero sabi ko sa kanya, baka nag-uulyanin na si Lola. Lumipas nga po ang mga araw at napansin namin na pahina na ng pahina si Lola. Siguro dahil na rin sa katandaan at sa iba-iba pa niyang sakit na kinakailangan na ng lingguhang check-up para malaman namin kung lumalala ba. Umabot sa punto na hindi na makalakad si Lola. Nung time na yon, nagbabayad na kami ng isang personal nurse para lang matutukan si Lola sa bahay. Ako yung nasa tabi ni Lola nung namatay siya. Ganito po yung nangyari. Natutulog nun si Lola. Nagbabantay ako kasi hindi na pwedeng iwan si Lola nung time na yon na walang bantay. Bigla-bigla na lang kasi siyang sisigaw na hindi siya makahinga at syempre, kailangan pasakan ng oxygen yung bibig niya. Nagsuscroll ako noon sa FB. Tapos narinig ko yung mga sigaw ni Lola. Sabi niya, ayaw niya pa raw sumama. Ayaw niya pang mapunta sa kabilang buhay. Siyempre ako naman, iniisip ko baka dala lang yon ng pagdedeliryo ni Lola dahil sa sakit niya. Tinawag ko yung nurse niya sa labas. Nagwawala na si Lola. Habang pinapakalma ng nurse si Lola, hindi po ako nagsisinungaling. Kitang-kita ko na may lalaking pumaibabaw kay Lola. Tapos may hinuhugot siyang puting bagay sa bibig ni Lola na parang usok. Yung lalaki, wala siyang muka, pati yung suot niya. Pagkatapos niyang mahugot yung usok sa bibig ni Lola, hindi na siya gumalaw. Alam ko nung oras na yon, patay na si Lola. Grabe yung iyak ko nung araw na yon. Kinabukasan nang nakaburol na si Lola, kinuwento ko kay Mama yung nakita ko. Sabi niya sa akin, baka yun na raw yung oras na kinukuha na siya ng anghel ng kamatayan. Nakapag-research din ako sa internet at nabasa ko na may ilang tao din pala na may parehong karanasan tulad ko. Sabi nila, Angel of Death daw ang lalaking yon na walang muka. Ilang araw din na binangungot ako ng Angel of Death na yon.
Sana lang matagal pa bago ko siya makita ulit. Good day sa mga kapasta natin. Ako po ay nakikinig na sa inyo noon pang 2019. Kaya nang malaman ko na naghahanap kayo ng mga nakakatakot na kwento, hindi ko na po pinalampas at ito nga, nagpasa ako. Leslie po ang pangalan ko. Single. Nagtatrabaho bilang online tutor sa mga batang taga-Japan. Mataas po sila magpasahod at syempre, mas konti ang work hours ko kumpara sa mga public school teacher natin dito sa Pinas. Kaya sabi ko, maswerte ako na nakapasok ako sa ganitong linya ng trabaho. Nangyari itong kwento ko noong mga panahong nasa first year college pa ako. Bale, sa probinsya pa namin ako naninirahan at nag-aaral. Konti lang yung populasyon ng barangay namin. Kaya na rin siguro halos lahat ata ng residente doon ay kakilala ko. Lahat ng chismis tungkol sa nangyayari sa mga buhay nila, updated ako. Kasi mabilis lang kumalat ang balita. Sa dulo ng barangay namin, may isang maliit na kubo doon kung saan nakatira ang isang matandang babae na ang pangalan ay Lola Amanda. Mabait si Lola Amanda. Pero madalas ay mag-isa lang siya sa bahay niya. Ayaw na ayaw niyang may umaaligid na mga bata doon sa kubo niya. Nakakausap lang siya ng mga magulang namin kapag naglalakad siya papuntang market para bumili ng mga bagay na kailangan niya. Dahil nga sa ganoong sitwasyon, marami sa mga kabarangay namin ang nagsasabing aswang daw si Lola Amanda. Yung mga ibang tambay sa amin, sabi nila, madalas daw nilang makita sa gabi si Lola na naglalakad mag-isa. Minsan, nasa itaas ng puno, parang naghahanap ng ibon na pwede niyang makain. Yung tito ko may kwento tungkol kay Lola Amanda. Isang beses daw ay nakasalubong niya si Lola alas 12 ng gabi sa daan. Duguan daw yung muka. Parang may kinain na kung anong buhay na hayop. Natakot daw siya, kaya kumaripas siya ng takbo pa uwi. Ako naman, akala ko puro kwento lang yung mga yon. Kasi sa umaga naman hindi nakakatakot tignan si Lola. Lagi siyang nakangiti. Lagi kami nagmamano sa kanya kapag napapadaan si Lola sa harap ng bahay namin. Bakasyon nung first year ako. Nang may nangyari. Pumasok sa bahay namin si Kapitan habang nanunood kaming lahat ng TV. Sabi niya, may nangyari daw kay Lola Amanda. Agad kaming nagmadali na makapunta doon sa kubo ni Lola. Ang liit lang nung kubo. Yun ang first time ko na makapasok doon. Malinis siya at halos walang gamit sa loob, maliban sa kusina at higaan. Nakahiga si Lola sa kama niya. Naghihingalo. Paisa-isa lang yung hinga. Sabi nung kapitan namin, mukhang hindi na aabot sa ospital si Lola. Ayaw na rin daw nitong magpasakay sa tricycle para matignan sana ng doktor. Bago mamatay si Lola, may inamin siya sa amin. Isa raw talaga siyang aswang. Pero pinagsisisihan niya na ang pagiging aswang. Buong buhay niya raw ay nabuhay siya sa pagkain ng mga daga, ibon, paniki at ilang alagang manok, aso, kambing, kalabaw para lang daw mawala yung gutom niya sa karne ng tao. Pagkatapos sabihin yun sa amin ni Lola Amanda, nakatulala lang kaming lahat. Hindi kasi namin alam ang sasabihin sa narinig. Mas lalong bumilis yung paghinga ni Lola. Tapos bigla siyang umubo ng sobrang lakas. Lumabas sa bibig niya ang kung anong bagay na tumalsik papunta doon sa haliging kahoy.
Bumaon doon yung bagay. Ako ang unang lumapit doon sa haligi. Kinuha ko yung bagay. Isa yung itim na bato na parang may kinang na nanggagaling sa loob. Sinabi na ni Kapitan na wala na raw pulso si Lola. Patay na ito. Hanggang ngayon po, nasa akin pa rin yung bato na yon. Nakatago sa isang kahoy na box. Nakapagtanong na din ako sa ilang albularyo at sabi nila, bertud daw yun na kung malunok ng kahit sinong tao, magiging aswang daw sila. Ito raw yung bagay na ipinapasa ng mga aswang sa anak nila upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. May ilang kolektor na nag-alok sa akin ng malaking halaga para doon sa kumikinang na bato. Pero tinanggihan ko lahat. Ayoko rin kasing mapunta ito sa maling tao at baka magamit pa ito sa masama. Ang bala ko sana, ipadala ito sa isang museum para doon ma-display at makita ng lahat ng tao. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.